Nagpapakita si Senate President Franklin Drilon na may susulong sa Senado ang pagbuwag sa PDAF ng mga mambabatas. Bukas ay ipagpapatuloy naman ng Senado ang investigasyon sa maanumalyang paggamit ng Pork Barrel Fund. Si Bianca Piedad nagbabalik. Hinihintay na lamang ng Senado ang magiging hakbangin na mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng proseso ng pagtatanggal ng Priority Development Assistance Fund o PDAF na kilala rin bilang pork barrel. Nasa 2014 General Appropriations Act pa ito sa ngayon at umaabot pa sa 25 billion pesos ang pork barrel funds ng mga mambabatas sa parehong kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Senate President Franklin Drilon, tiyak na susulong sa Senado ang pag-abolish ng pork barrel. Dahil sa ngayon ay nasa 15 senador na ang kumpirmadong pabor na buwagin ito. Hindi mo kailangan 23 kami, 24 kami. Why do we need to be 24? I should have asked myself very open. Pwede naman kaming 12, basta it's an odd number so that hindi even ang voting. Pag inabolish namin ang PDAF, hindi magiging moot yun dahil baka gawin lamang yun para sa isang taon na sa taong ito baka bumalik din. Pero kung may desisyon na final and executory decision na nagsasabing bawal ito, hindi lamang yan bawal sa taong kasalukuyan at hindi na pwedeng ibalik yan. Tanging katanungan na lamang aniya dito ay kung ano ang gagawin sa pondong nakapaloob sa 2014 budget. Malalaman umano kung ano ang gagawin ng Kamara sa naturang pondo sa oras na maisumite na sa Senado ang 2014 budget. Samantala, aminado naman si Senador Gringo Honasan na naglaan siya ng Pork Barrel Fund sa Philippine Forest Corporation o PFC noong 2009 para sa raw materials sa biodiesel. Nilinaw naman ni Honasan na kahit siya ang chairman noon ng Senate Committee on Energy ay si dating Environment Secretary at ngayon ay Buhay Party List Representative Lito Atienza ang pumili ng mga non-government organization o NGOs. Iginiit ni Honasan na hindi dapat sabihin ng Commission on Audit ng mga peking NGO ang mga nabanggit at may scam sa kanyang pork barrel dahil patuloy pang ipinatutupad proyektong ito. Gayunpaman, ipagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa pork barrel scandal kung saan ang mga kinatawan pa lamang ng Commission on Audit o COA at Department of Budget and Management o DBM ang imbitado sa pagdinig. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.